magandang araw mga boss amo. Sa araw na ito ay kasama natin si The Pack Leader PH, Jerry Lacandula dito sa Noveleta, Cavite upang tugunan ang problema sa mga aso ng isang follower ng Supero. Pero bago ang aksyon, kakamustahin muna natin ang naging operasyon kay Jerry. Ganito yung ginawa kay Boss Jerry. Oh. Ito yung right hemisphere kasi nasa left eh. Ito yung left hemisphere kasi nasa right. Pag ginawa yung kanang utak mo yung kaliwang apektuhan. Pag ginawa yung kanang utak mo yung kaliwang apektuhan. Tapos ito dito nilagay yung wire. Ito dito. Yan. Yan. Isang barito. Ano yung nakabukol na yan? Yung transmitter. So dito ang pinaka-safe na, na placement pa kanya. Parang pacemaker din. Problema nga rito pag nag-workout ako. Sabi niya, maingat ako pag nag-workout ako baka maputol eh. Pagka naputol yung wire neto, opera ulit. Anong kailangan? Dapat hindi ka magbubuhat, gano'n? 6 months. Pero walk ng aso. Walk ng aso, okay lang. Ito yung salita ko, iba na rin, di ba? Oh, nag-iba na rin. Hindi na ako mukhang nakasimangot, di ba? Yeah, marunong ka na ngumiti. Malaki ang ipinagbago sa kalusugan, sa kilos at pananalita ni Jerry. Ito ay isang life-changing story para sa isang tao na may Parkinson's disease. Ngayon naman ay tunghayan natin ang istorya ng mga bully na bullies. Ako po si Jel Terona, taga Noveleta, may-ari ng 3 American Bully at isang Shih Tzu. Siya si Ota, ang instigador ng tropa. Nakatali siya sa harapan ng bahay nila Jel. Siya naman si Cardi. Siya ay naka-cage. At siya ang madalas na pinagmumulan ng away ng kanyang mga anak na lalaki na sina Ota at Ganma. At siya naman si Moana, ang sweet na Shih Tzu. At si Kenzo, ang anak ni Jel, na napakahilig sa aso. Hindi ko po sila mailabas ng sabay-sabay dahil lagi po silang nag-aaway. Away na hindi titigil hanggat walang duguan. Kasi dati sila nakalish ng hiwa-hiwalay. Kumbaga isa dito, yung isa nasa gate, yung isa nando sa bakod. Nag-i-snap yung yung leash. Natatanggal yung sa sobrang lakas siguro nag-snap, saka sila nag-aaway. Minsan nakakawala, kunwari kukunin mo yung inumin, nakakaalpas. Pag nakaalpas yung isa, pupuntahan na agad yung isa. Yes, yung nakatali. Then rumble na. Paano mo nakakawal? Hinahawakan ko yung isa, hinahawakan ng eldest ko yung isa. Siya yung tagahawak ng hose, yung bunso ko. Hose? Hino-hose niya, tinutubig. Hindi nakagat na. Ako po. Siya. Na-nip siya sa sobrang gigil niya kasi gusto niyang mahawakan yung nasa kulungan, nahagip siya. Ako naman, imbis na para magtama sila, inano ko yung paa ko, hinarang ko. Gusto ko pong makorek yung pag-aaway nila, mailakad sila ng sabay-sabay, maging social sila sa isa't isa. Ang pangarap ni Jel ay kung ano ang pangarap ng Supero noon. Ang problema ni Jel ay problema din ng Supero noon. Actually, napuputol na nila yung ganyan kakapal. Kailan siya huling nawalk? Dito lang sa loob ng bahay. Sa labas? Hindi. Kasi nga, sir, ang daming stray dogs. Iyon ang unang problema. Walang exercise ang mga aso ni Jel. Kaya naman, ang unang itinuro sa kanya ni Jerry ay kung paano ilagay ang leash. Oh, wag. Tanggalin mo yung leash, tanggalin mo yung leash. Excited ako nabit mo eh. Lagi siyang kumalma. Yung dila niya, oh. May sugat pa siya kasi last week lang sila nag-away. Yung dila niya, hindi siya relax, eh. Okay. Ang unang turo ay huwag tatalian ang aso na excited. Kailangan ay kalmado ang maglalagay ng tali at kalmado ang aso. Ang indikasyon ng kalmadong aso ay laylay at malambot ang dila at hindi malikot ang galaw. Lapit. Lapit pa, sir. Leash mo. Ay. Hindi na nga yan. Hindi pwede yan. Huwag mong ipet. Ang aso na dinadambahan ng amo ay sign ng excitement. Kapag ilalakad mo ang aso mo, ay hindi pwede ang ganitong behavior ng aso. Kaya dapat ay huwag siyang ipet. Sige, leash mo ulit, leash. Leash na, sir. Yung leash dito lang sa baba ng tenga. Yan. Pagtanggal sa leash, please. Kaya. Sure ka, sir? Nakagat ba siya? Nakagat ba siya? Nakagat ba siya?
Oh my God. Oh my God. Nakagat ba siya? Parang nakagat siya sa ano? Sa damit lang. Sa damit lang. Ay. Si Ota ay isang dominanteng aso. Oh my God. At ang aso na dominante na walang exercise ay ganito ang ugali. Ang pagkagat kasi ay isang paraan ng aso upang ma-release niya ang kanyang frustration. Ang pagpapakawala ng mga aso sa bakuran ay hindi isang uri ng exercise. Ang kailangan ng mga aso ay physical at mental stimulation na makukuha mo sa paglalakad ng aso. Inilakad ni Jerry si Ota at tiniruan niya si Jel ng tamang paglalakad. Ang aso ay kailangan nasa tagiliran o di kaya ay nasa likuran. At sa tuwing ang aso ay mauuna o manghihila, gagamitan niya ito ng leash pressure sa pamamagitan ng pagbatak ng slip leash. So hindi ko siya inaalaw mag-amoy, no? Iba yung nasa utak niya eh. Iba yung kanina gusto mangagat nito eh. Yung nililid niya ako. Pati tingin siya sa akin. Nag-aantay siya ng clearance sa akin eh. Ano? Takot siya. Takot ka ta. Hindi siya takot. Makikinig lang siya. May respeto siya sa akin. Hindi siya takot. Nakikinig siya sa leash pressure. Kung aso mo dapat hindi nag-react, kaya lang nag-react ka eh. Nag-react ka, nakakagatin ako, kaya ganun ginawa niya eh. Hindi naman kayo nakagat, sir. Hindi. Ang isa sa mga takot ni Jel, kaya hindi niya nilalabas ang mga aso niya, ay ang masasalubong nilang mga asong gala o stray dogs. Baka daw awayin nila ang mga aso niya o di kaya ay ang mga aso niya ang mang-away. Ngunit sa tagpong ito ay iba ang nangyari. Hindi pinansin ni Ota ang asong gala. Asong gala, yan nasusunod sa atin. Yan, nasa likod natin isa. Yung asong gala, yan. Opo. Sa likod natin, nasa likod natin. Sobrang excited nung aso. Hindi nakakalabas eh. Pagka nagawa ka ng aso, huwag mo hayaang nakabatak na ganyan, nakabaltak na ano. Nilalagay niya sa... Relax mo lang yung kamay mo, relax mo yung basa. See? Tas yung ganun. Sige, diretso lang. Diretso lang. Pagkalipas ng ilang minuto ay pinahawak na ni Jerry kay Jel ang leash ni Ota. Madali naman natuto si Jel. Sinubukan na din ni Enzo na maglakad kay Ota. Kaganon, dapat kaganyanin mo doon ang una siya. Pagkatapos ng isang ikot sa subdivision, ay inilabas na niya sina Cardi at Ganma. Tinuruan na din namin siya ng tamang paglalabas ng aso galing sa cage. Dati kasi ay pinapakawalan muna niya ang aso bago niya itali. Lahat na ng frustration nasa kanila. Oh my God. Na-realize ni Jel na lahat ng frustrations ay nasa mga aso na niya. At ang aming pagbisita sa kanya ay naging daan upang magkaroon siya ng ideya, motibasyon at lakas ng loob upang ilabas ang mga aso niya, upang maglakad at magkaroon ng ganap na buhay ng aso. At sa aming pagbisita ay nasubukan din niya na idaan si Ota sa harap ng asong gala. At para sa panghuling exercise, ay ipinagsama ni Jerry sina Ganma at Cardi. Isang sitwasyon na kung saan ang buong akala ni Jel ay imposible. Mag-aaway talaga. Yung isipin. Free your mind. Siya kasi laging Hindi man perpekto ang packwalk formation dahil sobrang taas ng frustrations ng mga aso. Kahit papaano ay naipakita namin na posible ang imposible. Instinctual. Kung ano iniisip mo, yun ang mangyayari. Ipinakita din ni Jerry kung paano dapat pumasok sa loob ng teritoryo ang tao at ang aso, na kung saan una ang tao.
Ipinakita din niya na dapat ang aso na papasok sa kanyang cage ay kalmado, hindi tinutulak o pinipilit. Inirekomenda din namin na dapat si Ota ay naka-cage at hindi nakatali. Dati meron silang plastic. Kaya po ganyan yung pinagawa kasi yung plastic, kinakain nila. Ta? Ayaw niya na. Hindi na kaya sila, sir, kunwari, nilabas ko yung isa, tapos nilabas ko, hindi na sila mag-aaway if mag-walk kami ng sabay sila. Huwag muna kayong mag-walk ng Sabay-sabay. Hiwalay kasi hindi kakapon. Pagkapon Pero hiwalay pwede. Kunwari ako, siya, o kaya yung isang anak ko. Kanina, kaya kanina. Alam mo, I'll be honest with you. Yung aso mo kasi sexually frustrated niya, kaya ganyan. Kasi hindi kinakapon. Tapos, nagawa yung lalaki. Yung nanay, yung dalawang kapatid, di ba? Nagawa nila yung nanay nila. Kasi wala namang ano yan, wala namang nanay, walang kapatid, walang... Opo, oo. Now ko lang na-realize na hindi nila... Hindi naman sila tao eh. Aso yan, hayop yan. So pag ang hayop, ang papapatong dyan yung mananalo, tsaka yung mananalo sa away, mananalo sa challenge. Pero yung Shih Tzu ko, meron siyang mens. Lagi siyang dumidikit dun sa nakatali kong aso. Mga ang buntis na niya. Buti na lang hindi niya naaabot. Kaya ako, alam mo yung pack ko, hiwalay yun, hiwalay yung babae. Oo, hiwalay yung boys. Pero wala pang kapon sa inyo, sir. Walang kapon. Nga lang, yun ang drawback ng hindi kapon. Dahil lahat ng lalaki sama-sama, lahat ng babae sama-sama. Pero hindi sila pwedeng magsama-sama ng... Hindi. Kasi sexually frustrated sila. So pag nilalabas nyo pala sila, boys and girls din? Boys muna, and girls. girls muna. Kay sir yata puro kapon na yung Yeah, dogs sa mo. kanya sama-sama. Ay, hindi ko lang binibili din sa akin. Ang experience ko kahit hindi hit eh. Kasi sexually frustrated na, pag nakakita ng babae, kahit hindi hit, wala yan, sasampahan niya yung babae. Oo, ako malimit yung isa ko. Pag... natutunan ko po na kailangan nating bigyan ng oras ang ating mga alaga, lalo na sa pag-walk, para yung pakiramdam nila sa araw-araw ay nagiging okay. Hindi lang naman tayong mga tao ang kailangan ng pasyal, syempre kailangan din ng mga alaga natin ng pasyal. And sorry, hindi ko consider as special. Consider ko yun as disiplina. Kasi doon may papakita yung leadership mo sa aso eh. Hindi sa bahay mo, hindi sa labas. So when you have a dog, you should know how to give protection and direction to them. Otherwise, they will protect and they will direct their lives. Pagka direct nila yung lives nila at nag-protect sila, sino ang apektado? Ang taong kasama nila sa bahay. Since hindi ka naman nag-breed ng aso, kung ako sa'yo, pakapon mo na yung mga aso. Parang yung sexually frustrated, para lang isipin mo na lang yung physical nila. Physical frustration which is be cured by exercise. Ma'am Jel, nung nakita mong na-walk ni Sir Jerry yung dalawang aso mo ng sabay, ano ang naramdaman mo? Nagulat po talaga ako na nagawa ni Sir Jering dalhin yung dalawang aso ko dahil simulat sa pulpo hindi ko nagawang sabay silang i-walk ng ganun katagal. And then nung nakita mong dumaan tayo sa mga aspin, anong naramdaman mo? Hindi ko rin po alam na ganun ang magiging reaksyon ng aso ko, na hindi sila manunugod, hindi sila magwawala, na nakakita sila ng ibang aso. Dahil tuwing nandito sila sa loob ng bahay, pag may dumadaang aso, talagang nagwawala sila at gusto nilang puntahan. It's not about the leash. It's not about the who's at the end of the leash. Dapat yung energy nung nasa end of the leash is tama. Kasi kung hindi tama yung energy, tapos yun ang papakita mo sa aso mo, yung mga kasanayan niya. Halimbawa, yung aso mo, yung matigas ulo ng aso mo, tapos ikaw masyado kang nagigibin sa aso mo, o masyado kang na-dominate ng aso mo. So magigibin ka sa kanya. Pag nagigibin ka sa kanya, follower ka. So sa posisyon ng aso, meron lang dalawang pwesto yan, follower or leader. So you take your position. Meron akong bibigay kay Ma'am Jen. Sino kayo magsusuot? Yung nanay o yung anak? Okay, Ma'am Jen, bilang pasasalamat, bibigyan kita ng Supero Cup. Ayan. Okay. So, see you
When? Next year. May next year. Kasi uwi na si boss sa Kuwait. Kenzo. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.